Init pa, umuusok. Sarap. Isa ka rin ba sa napahinto? Napatingin? At biglang nagutom? Kaya mga kapuso, aminin na! Nagka-crave ka rin ba ng trending Ilocos empanada? Problema ng mga taga-South, hirap bumiyahe pa norte para matikman ang authentic empanada. Pero mga kapuso, worry no more dahil ang empanada ng Ilocos dinala na raw dito sa Davao. Viral sa social media ang Ilocos empanada na ito sa Barrio Obrero sa Davao City. Paano ba naman kasi? Kuwang-kuha raw ang alat sarap ng empanada na mas pinasarap pa ng asim kilig na suka. Napaka-crispy, ang daming laman, malinamnam, at saka lasang-lasa mo talaga yung longganisa ng Ilocos. Yung wrapper niya kasi, hiniling na bigas yan. Yung palaman niya sa loob is yung papaya at saka yung Ilocos ng ganisa. Tapos isang whole egg talaga nila. Itiniklop at saka pinagulungan ng plato para magsara. Yan, hulog po natin siya sa mantika na kumukulo. Naimas! Matitikman mo na ang kanilang regular Ilocos empanada sa halagang 85 pesos. Ito pa ang pakulo niya ha. Ang patwist ng empanada rito with cheese. Pati ang longganisa rito may variation. Bukod sa classic garlicky taste, meron ding matamis at maanghang na version. Kuhang-kuha ng araw ni Nico ang timpla ng Ilocos empanada. Bakit naman hindi? Si Nico mismo, proud Ilocano. Bulacan niya raw ang kanyang ina, habang ang ama naman niya ay mula Lawag, Ilocos Norte. Dito na nga rin daw siya lumaki at nakapagtapos ng pag-aaral. Napunta ako sa Davao 2011. Nagbakasyon lang kami dito. Nauna yung parents ko, tapos nagbakasyon ako. Ngayon nagustuhan ko dito. Taong 2011 daw, nang magsimulang magtinda si Nico ng empanada sa harap ng karinderya ng kanyang mga magulang. Umpisa ako sa Ilocos empanada, ang 3,000. Binigay lang ng parents ko yun para umpisahan yung negosyo na yan. Nakita ko kasi sa Davao, wala pang talagang pagkain ng Ilocano. At maraming Ilocano dito sa Mindanao. Dahil bago lang daw sa panlasa ng mga taga Davao ang Ilocos empanada, nahirapan siyang ibenta ito. At kalaunan ay isinantabi muna ang pangarap na negosyo para tumanggap ng ibang oportunidad. Nag-OFW ako as waiter sa isang restaurant sa Doha, Qatar. Okay naman, sinubukan ko lang din. At matapos ang kanyang kontrata noong 2015, nagpa siya si Nico na umuwi na bansa para muling subukang magnegosyo. Nakapag-decide ako na bumalik na lang dito sa Davao para pagpatuloy yung Ilocos empanada. Every year, sinusubukan ko po bagong pwesto, kung anong pwede pang gawin, bagong staff, bagong strategy kung paano ko siya mabebenta nakakagatin ng masa. Sa pagkakataong ito, mas marami na raw ang tumangkilik ng kanyang paninda. Madaming meat sa loob and crunchy din yung dough niya. So I think I'll give it siguro 8 out of 10. Dahil sa paglago ng kita, ang pangarap lang noon, unti-unti niyang nakamit. Mula sa pa-cart-cart lang noon, nakapagpatayo siya ng 3 pwesto ng authentic Ilocos empanada. At sa kanyang pagsisikap, nakapagpundar din siya para sa kanyang pamilya. Napagpundar tayo ng konting na bahay, tapos nakakatulong sa pang-araw-araw natin. Umuubos kami ng 20 to 50 kilos a day na longganisa. Pero ang empanada ni Nico, muli siyang sinubok nung nagkapandemya. Nag-close lahat ng Ilocos empanada, lahat ng branches dahil lockdown. Pero kung akala nyo, the end na, hindi raw niya susupuan ang empanada. Nung lumuwag na sa bansa taong 2023, muling sumubok si Nico. 3rd time's the charm na nga mga kapuso dahil sa ikatlong pagkakataon, nagtuloy-tuloy na ito hanggang sa ngayon. Nag-viral siya sa
buong Davao. Naniniwala ako na meron talagang mararating ang Ilocos Empanada ko. Maliban daw sa pakinabang ng negosyo sa kanilang pamilya, ang nagtutulak daw sa kanya para magpatuloy ay ang makatulong sa mga nangangailangan ng trabaho. Dumating ako dito sa Davao noong 2025. Naging malaking tulong sa akin ang paggawa ng empanada. Biro ng ilan, ang mga Ilocano, kuripot daw. Pero sa kwentong ito ni Nico, hindi pagtitipid ang nanaig, kundi bukas palad na pamamahagi ng panalong lasa. Nakakataba naman po ng puso dahil hindi naman po namin akalain na magva-viral kami ng ganun. Tuwan-tuwa po kami. Pinagpapasalamat po namin yun. Trabaho sa iba at inspirasyong lumaban.